Nakakagulat. Wala si Ila, wala ring crowd. Bigla na lang naging kakaibang tahimik ang Toronto matapos umalis si Alex Ila at ang Canadian Open ay naiwan na parang ghost town kung saan 10,000 fans ang dating sumisigaw. Isang 21 anyos mula sa Pilipinas ang naging tibok ng puso ng tournament na ito. At nang umalis siya, sumama na rin ang lahat ng enerhiya. Walang nag-akalang ganito ang magiging katapusan. Ang stadium na naging parang Little Manila ilang araw lang ang nakalipas ay biglang naging ubod ng lungkot. Ang guhiti ay iiwan na lang na may isang tanong sa isip. Paano nangyari na naging buong palabas ang isang manlalaro lang? Ang stadium na ilang araw pa lang bago noon ay puno ng kulay ng Pilipinas ay bigla na lang naging walang laman. Ang sigawan na naririnig sa buong campus ng York University ay naging halos bulong na lang. Ang dagat ng mga bandila ng Pilipinas na nakabitin sa bawat railing at bawat box ay biglang nawala. At ang mahigit 10,000 fans na nagpuno sa SoBe Stadium sa 3 magkakasunod na gabi, wala na sila roon. Tumahimik ang Toronto. Noong Agosto 2026, biglang natapos ang mahiwagang run ni Alex Ila sa National Bank Open matapos siyang matalo ng 6-4, 6-0 sa kamay ng Swiss veteran na si Belinda Bencic. 73 minuto lang ang inabot ng laban. Malupit ang bajel sa second set. At doon huminto ang tibok ng puso ng tournament. Si Carl Halle, ang tournament director na direktang nakasaksi sa Alemanya, ay wala nang magawa kundi tumingin habang unti-unting naubos ang enerhiya sa stadium. Masaya habang tumatagal. Iyon ang naging post ng opisyal na FB account ng National Bank Open matapos ang laban. Sa linggo ng gabi sa Toronto, natapos na ang Alemanya nang lumabas ang paparating na bituin sa 2026. Sobrang kabaligtaran ang nakita bago at pagkatapos. Ilang araw lang ang nakalipas, puno na puno ang stadium. Ubos ang tiket sa loob ng 30 minuto. Ilang buwan nang tumatawag sa tanggapan ng tournament ang libu-libong Pilipinong fans para itanong kung kailan siya maglalaro. May isa pang fan na nagpakita ng may suot na inflatable dinosaur costume, sumasayaw habang pinapasok si Ila sa court para lang bang solo celebration ng gala. Isinama ng mga tindera ang chicken adobo sa menu sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng tournament. May mga pamilyang unang beses palang manood ng professional tennis para lang mapanood siya. Inilarawan ng play-by-play announcer na si Mark Petche ang atmosphere sa loob ng SoBe Stadium bilang katulad ng ingay na kasama ng isang panalo sa Grand Slam. At ngayon katahimikan. Si Bencic, ang 12th seed na kakatapos lang wakasan ang career best na 7 sunod na panalo ng Pilipina, ay bumaling sa crowd matapos ang panalo niya. Alam kong karamihan sa inyo ay sumisigaw para kay Alex, pero kailangan ko pa ring sabihing napakasarap maglaro sa harap ninyong lahat, ang sabi niya. May kaunting pasasalamat sa kanyang mga salita para sa atmosphere na nabuo. Pero wala na ang atmosphere na iyon ngayon. Ang mga fans na nagpuno sa bawat upuan ay unti-unti nang naglalabasan. Ang mga bandila ng Pilipinas na naging simbolo ng pagkakakilanlan ay tinutupi at inililigpit na. Ang sigawang inilarawan ng veteran journalist na si Dion Cocoros bilang pinakamalakas na narinig niya sa buong karir niya ay napalitan na lang ng ingay ng mga bakanting upuan at umaalingaw na yabag. Hindi ako makapaniwala na sa 3 sunod na araw, ubos ang stadium. Nakakamangha talaga. Isa ito sa mga komento ng fans sa social media post ng tournament. Ngunit ang pagkamangha ngayon ay may bahid na ng lungkot. Tapos na ang palabas. At hindi na magiging pareho ang Toronto. Ang katahimikan ay hindi lang tungkol sa katapusan ng isang laban. Katapusan nito ng isang bagay na mas malaki pa. Isang kilusan. Isang selebrasyon. Isang sandali sa panahon na nagpaalala sa lahat kung ano ang kayang maging ng tennis kapag niyakap ng isang komunidad ang kanilang bayani. At ngayon, wala na ang sandaling iyon. Pag-usapan naman natin ang mga numero na nagbubunyag ng tunay na kwento ng kung ano ang nawala sa Toronto nang lumakad palabas si Alex Ila mula sa center court. Bago pa dumating si Ila, matagumpay na tournament na noon ang National Bank Open. Siyam sa top 10 na singles player sa mundo ang naglalaro roon. Malakas ang attendance. Nasa track ang tournament na makabuo ng halos $60 milyong na kontribusyon sa gift para sa Ontario at Canada.
Pero hindi lang basta idinagdag ni Ila ang sarili niya sa mga numerong iyon. Binago niya ang mga ito. Ayon sa tournament director na si Carl Halle, ang opening match pa lang ni Ila ay nakabuo na ng mahigit 5,000 ticket sales. Kaya napilitan ang organizers na ilipat siya mula sa 2,800 seat grandstand papunta sa center court. Ang Wednesday night session sa SoBi Stadium ay ubos ang tickets sa loob lamang ng 30 minuto. Ang lahat ng 10,077 upuan ay nawala halos agad-agad. Pag-isipan mo iyan sandali. Si Serena Williams lang ang pinaniniwalaang natapos ding mag-sell out ng isang Wednesday night sa Toronto sa loob ng nakaraang 20 taon. Si Serena Williams, ang pinakadakilang tennis player sa modernong panahon. At ngayon, isang 21 anyos mula sa Pilipinas ay pinantayan ang tagumpay na iyon. Pero ito ang bahaging tunay na nagpapakita ng epekto ni Ila. Ayon kay Halle, humigit kumulang 3,100 tickets ang naibenta agad matapos i-anunsyo ang match ni Ila noong Wednesday night. Hindi tumigil ang tunog ng telepono. Nadaig ang ticket office. At sa oras na nahampas na ang unang bola, bawat upuan ay may tao na. Hindi lang basta pinuno ni Ila ang mga upuan. Pinuno niya ang mga ito ng mas mabilis pa sa sinuman sa kasaysayan ng tournament. Kinumpirma ng isang tagapagsalita ng Tennis Canada na 3,100 tickets ang partikular na naibenta matapos kumpirmahin ang schedule ng laban ni Ila. Sobrang lakas ng demand kaya hindi na maiisip ng organizers na ilagay siya sa ibang court kundi sa center court. Ang grandstand court namin ay 2,800 seats. Hindi natin siya pwedeng ilagay doon dahil malamang mahigit 5,000 tickets ang naibenta na niya, paliwanag ni Halle. At may bahagi patungkol sa pagkain. Idinagdag ng tournament organizers ang Filipino adobo sa menu ng food court sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng tournament. Sa buong buhay ko, unang beses ko lang narinig na kalagitnaan pa lang ng tournament ay may dinagdag na food offering dahil lang sa isang player, sabi ni Halle. Ang adobo ay hindi lang basta pagkain. Simbolo iyon. Isang pagkilala na binago ni Ila ng malalim ang pagkakakilanlan ng buong tournament. Ang mas malawak na attendance numbers ay nagsasabi ng parehong kwento. Noong 2025, ang National Bank Open ay nakahatak ng 54,860 fans, ang pinakamataas na attendance sa lahat ng combined 1,000 level tournaments sa international circuits. Isa ng financial powerhouse ang tournament. Pero pagdating ng 2026, dahil sa elemanya na nag-umapaw, papasabog na ng bagong records ang organizers. At pagkatapos, noong Agosto 2026, biglang bumagsak ang lahat. Napakalinaw ng contrast. Nawala ang mga bandila ng Pilipinas sa stands. Nawala ang mga pila sa Filipino adobo food stall. Ang mahigit 10,000 fans na nagpuno sa SoBi Stadium sa 3 sunod na gabi ay wala na. At ang mga numerong lumilipad ilang araw lang ang nakaraan ay biglang bumalik sa lupa. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Si Ila ay hindi lang basta isang player. Siya na ang tournament mismo. At nang umalis siya, umalis din ang mga crowd. Para maintindihan ang katahimikang sumunod sa pag-alis ni Alex Ila, kailangan mo munang malaman kung ano ang tunay na kahulugan niya para sa Toronto. Dahil hindi lang tennis ang nilaro niya sa National Bank Open. Binago niya ito. Ginawa niyang cultural phenomenon ang isang tennis tournament. Ang mga numero ay parte lang ng kwento. Mahigit 270,000 Filipino-Canadians ang tinatawag na tahanan ang Greater Toronto Area. Nang dumating si Ila sa Toronto matapos ang kanyang historic Washington title, hindi lang sila lumabas. Nagpakita sila ng buong lakas. Ubos ang tiket sa opening match niya sa loob ng 30 minuto. Isang stadium na may mahigit 10,000 upuan ay napuno ng bandila ng Pilipinas, custom shirts, at mga fans na ilang buwan nang tumatawag sa opisina ng tournament para itanong kung kailan siya maglalaro. Wala pa kaming nakikitang player na rank sa labas ng top 5 na may ganitong klaseng epekto. Sabi ni Carl Halle, ang tournament director, sa TD. Sa tingin ko, ang mga fans niya ay talagang naghihintay kung kailan siya maglalaro. Ang nakakamanghang bahagi ng pahayag na iyon ay ang hindi niya binanggit. Dahil hindi lang basta hinatak ni Ila ang mga fans. Hinatak niya ang mga taong hindi pa nakakapanood ng professional tennis kailanman.
Mga pamilya, mga bata, mga senior citizens. Ang klaseng diversity na sinusubukan ng tennis makamit sa loob ng ilang dekada. Sinabi ni Abay Albino, co-founder ng Rice Tribe Fan Group, sa TBS na parang nasa Manila ang atmosphere. Pinuri niya si Ila bilang iconic na representasyon ng Filipino community. Iyan ang klaseng ingay na kasama ng panalo sa Grand Slam, at pangalawang round pa lang ito sa Toronto, ang sabi ng play-by-play announcer na si Mark Peche sa Gately Tour television feed matapos ang unang panalo ni Ila. Ang isa at natatangi, ang pambihirang Alex Ila, gumagawa ng mga bagay sa tennis na parang hindi sa mundong ito. At hindi lang basta ang crowd. Lahat ng bagay sa paligid ng crowd. Idinagdag ng tournament organizers ang Filipino adobo sa menu ng food court sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng event. Unang beses ko lang narinig na kalagitnaan pa lang ng tournament ay may dinagdag na food offering dahil lang sa isang player. Sabi ni Hal sa Tennis Channel. May superfan na nagsuot ng dinosaur costume. May mga batang atleta mula sa iba't ibang lugar na pumila dala ang mga bandila ng Pilipinas at welcome tarpaulin. May grupo ng performing arts na pinuno ng traditional music ang airport terminal nang dumating si Ila pauwi. Naging mas malaki na si Ila kaysa sa isang tennis player. Naging kilusan siya. Naging simbolo. Isang tulay sa pagitan ng isang sport na matagal nang pinapamahalaan ng mga Western powers at ng isang bansang may 100 milyong tao na gutom sa representasyon. Inihahalin tulad na siya kay Manny Pacquiao, ang pinakadakilang Filipino athlete sa lahat ng panahon at pinatutunayan niya ang paghahalin tulad na iyon. Kapag may watch party sa mga arena sa buong bansa ninyo para sa isang 4th round match, sumama ako, sabi ni Andy Roddick sa kanyang podcast. Kaya nang matalo si Ila kay Belinda Bencic noong Agosto 2026, hindi lang isang tennis player ang nawala sa Toronto. Nawala ang tibok ng puso ng lungsod. Ito naman ang hindi komportableng katotohanan na tahimik na pinag-iisipan ng wiki at ng tournament organizers. Hindi lang basta nagdala ng crowd si Alex Ila sa Toronto. Siya na mismo ang crowd. At nang umalis siya, naiwan ang tournament sa isang matinding katotohanan. Isang player ang naging mas malaki kaysa sa mismong event. Si Carl Hall, ang tournament director na direktang nakasaksi ng elaman niya, ay tinawag siyang absolute blessing sa sport ng tennis at sa tournament nila. Ang mga salitang binitawan niya ilang araw lang ang nakalipas ngayon ay may ibang bigat. Dahil ang blessing na umaalis ay parang sumpa rin. At malapit nang matuklasan ang tournament kung gaano na sila nagdepende sa Filipina sensation na ito. Ang mga numero ay nagsasabi ng kwento. Bago umalis si Ila, ginawang Little Manila ang Sobe Stadium. Mahigit 10,000 fans ang nagpuno sa center court sa 3 sunod na gabi. Ang mga bandila ng Pilipinas ay nakalatag sa bawat railing. Ang sigaw ng "Let's Go, Alex" ay nagpayanig sa buong stadium. Maagang dumarating ang fans. May mga pamilyang unang beses palang manood ng professional tennis. May food vendor na nagpalit pa ng chicken teriyaki para sa Filipino chicken adobo rice bowl bilang parangal sa Filipina Star. At pagkatapos, katahimikan. Ang laban kay Bencic ang naging huling hura. Nang bumaling si Bencic sa crowd matapos ang panalo niya, sinabi niyang alam kong karamihan sa inyo ay sumisigaw para kay Alex, pero napakasarap pa ring maglaro sa harap ninyong lahat. Unti-unti nang naglalabasan ang enerhiya. Naglalabasan na rin ang mga fans na nagpuno sa stadium. Tinutupi na ang mga bandila ng Pilipinas at inililigpit na. Ang sigawang inilarawan bilang pinakamalakas na naririnig ay napalitan na lang ng tunog ng mga bakanting upuan at umaalingaw na yabag. Pero ito ang bahaging tunay na nagbubunyag sa awkward na katotohanan. Ayon sa mga ulat, 9 sa top 10 na singles player sa mundo ang naglalaro sa tournament. Ang men's side sa Montreal ay nahihirapan dahil sa pagliban ni Carlos Alcaraz, Jannik Sinner at Novak Djokovic. Pero ang women's side sa Toronto ay umaangat dahil kay Ila. Hindi dahil sa mga top-ranked players. Hindi dahil sa star power ng elite ng goods. Kundi dahil sa isang 21 anyos na rank 20 sa mundo. Si Ila ay hindi lang basta isang bituing sumisikat sa tennis. Nagdadala siya ng napakalaking bilang ng fans sa mga tournament na hindi kayang gawin ng ibang players, ayon sa mga analyst. Saan man siya pumunta, sumusunod ang crowd. Pero ito ang twist na hindi inaasahan ng tournament.
Si Bensik, ang Swiss veteran na tumapo sa sigawan, ay may ibang relasyon sa ingay. Kadalasan mas gusto niya ang mas tahimik at kalmadong kondisyon ng laro. Nakita ang halatang pagkabigo niya kapag naging masyadong maingay ang crowd o masyadong madramang tumatawag ang supporters ng kalaban sa mga tensyonadong sandali. Sa gitna ng laban niya kay Coco Gauff sa 2025 China Open, halatang nabigo si Bensik sa ingay at maagang cheering mula sa player box ng Amerikana bago siya mag-serve. Sa huli, sinabihan niya silang tumahimik at nagreklamo sa chair umpire. Napakalinaw ng contrast. Nabubuhay si Ila sa sigawan.